Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ito mga kabunyog, pag-usapan natin 'to na mayroon ng sagot tungkol dun sa issue na pumunta nga ba si Sara Duterte sa Camp Bagong Diwa. Ang Camp Bagong Diwa, yan ay yan ang kulungan yan ang jail facility ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Bikutan. Sa Bikutan yan, sa Taguig. Malaking kampo yan, ano? Camp Bagong Diwa. Ngayon, naging kontrobersyal itong Camp Bagong Diwa nitong nakaraang araw dahil nga nababanggit ito sa sinumpaang salaysay ni Ramil Madriaga na si Sara Duterte di umano ay 2 beses pumunta doon sa Camp Bagong Diwa. At bukod sa pagpunta ni Sara Duterte sa Camp Bagong Diwa, pabalik-balik din umano doon ang kanyang mga staff. Itong mga staff ni Sara Duterte, pabalik-balik doon. Ano ang sadya ni Sara at ano ang sadya ng mga staff niya? Kinukumbinsihin daw sana si Ramil Madriaga na wag ituloy ang pagbaliktad nito. Kasi nakarating na nga sa kampo ni Sara Duterte na itong si Ramil Madriaga ay magtitistigo na laban sa kanya. Kaya ginagawan daw sana ng paraan ni Sara Duterte na kumbinsihin ito na wag. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, pinag-usapan na yan, tinanong si Secretary of Interior and Local Government Junvic Rimulya. Alam nyo kasi ang BJMP, yung Camp Bagong Diwa, hawak yan, nasa ilalim yan ng administrative supervision ng DILG. Kasi ang Bureau of Jail Management and Penology ay sa ilalim yan ng DILG. Kaya, kumbaga, may administrative supervision si Secretary of Interior and Local Government Junvic Rimulya sa BJMP. Kaya tinanong si Junvic Rimulya, totoo po ba na pumunta sa Camp Bagong Diwa si Sara Duterte? Ito yung sagot ni Junvic Rimulya. Sabi ni Junvic Rimulya, totoo, pumunta si Sara. October 19. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, pero ayon daw sa warden, ito na, ayon sa warden ng BJMP, yun sa Camp Bagong Diwa, si Arnie Tevez daw ang pinuntahan, hindi daw si Madriaga. Yun ang sabi ni ni Junvic Rimulya. Yan daw ang sagot sa kanya ng warden. Anyway, so ano kayang totoo dito? Actually, mga kabunyog, mga kababayan, narinig ko na ang paliwanag ni Attorney Palad, yung abogado ni Madriaga, tungkol sa bagay na yan. Hindi pa man nagsasalita si Secretary Rimulya, Junvic, tungkol dyan. Sinabi naman yan ni Palad. Sabi ni Attorney Palad, pumunta daw si Sara October 19 sa loob ng compound ng Camp Bagong Diwa para kausapin si Madriaga. Hindi daw humarap si Madriaga. Yun. Kaya actually, nabanggit na yan eh. Nabanggit na yan ni Attorney Palad. Ang sabi ni Attorney Palad, pumunta si Sara doon sa Camp Bagong Diwa, kakausapin sana si Madriaga. Pero hindi daw pinagbigyan ni Madriaga. Decided na daw kasi talaga si Madriaga na hindi na makukumbinsi ni Sara. Kaya nung pinakiusapan na kausapin si Sara, harapin ang Vice President, hindi na daw pinagbigyan. Na ano na ito, mga kabunyog, mga kababayan? Ano ito? Nasagot na ito ni Attorney Palad. Wala pa yung statement na yan ni Junvic Rimulya. Mga kabunyog, mga kababayan, ang sabi ni Attorney Palad, napanood ko yung interview sa kanya dyan. Ewan ko sa inyo kung napanood nyo yon. Pero, hayaan nyo. Ipapahanap ko yan dun sa aking staff, yung interview na yan. Ang sabi ni Attorney Palad, pumunta daw si Sara
sa Camp Bagong Diwa. Kakausapin sana si Madriaga. Hindi daw nagpakita si Madriaga. Ibig sabihin, mga kabunyog, mga kababayan, decided na kasi si Madriagang ayaw niya nang makipag-usap kay Sara kasi ang sadya ni Sara, kumbinsihin siya na wag ituloy ang kanyang mga sasabihin. Kumbaga, last effort yan, last minute na effort para kumbinsihin si Madriaga na wag ituloy ang plano nito. Yan yung sabi ni Palad. Napanood ko yan. Wala pa itong na to. Wala pa itong statement na ito ni John Vic Remulla. Kaya siguro dahil naka-schedule na yung pagpunta doon ni Sara Duterte at para hindi lumabas na talagang may sadya siya doon na isang preso. Kasi kapag nga naman na-obvious na may sadya siya doon na isang preso at yun ay si Madriaga, magiging malaking kwento yan. Magiging malaking istorya yan. Kaya ang lumabas doon, ang sadya niya si Arnie Tevez. Ngayon, actually maraming ang nagre-react niyan. Saka bakit niya pupuntahan si Arnie Tevez? Ano yun ang kaso nun, ang kaso nun ni Tevez, mga pagpatay doon sa Negros Oriental. Hindi naman nakapagtatakang puntahan ni Sara si Tevez. Bakit hindi nakapagtataka? Ay kasi, kailangan din ni Sara ng kaalyado sa Negros Oriental. Kung tatakbo siya sa presidente, kailangan niya ng politikong kaalyado sa Negros Oriental. Ang natural niya naman nakakampi sa Negros Oriental ang Tevez. Kasi yung mga Digamo, Marcos na yan. Marcos na ang mga Digamo. Malaki ang tinatanaw na utang na loob ng mga Digamo sa Marcos. Kasi nung mapatay si Governor Digamo, talagang tinutukan yan ng administrasyon ni Marcos. Sila Boying Remulla, tinutukan yan. Si Binhor Abalos noon, sekretary pa ng DILG noon, balik-balik noon sa Negros Oriental. At ang mga Tevez naman talaga kasi, identified yan sa Duterte. Pacquiao lang yan noong 2016. Hindi. Pacquiao yan noong 2022. Pacquiao yan. Nung eleksyon ng 2022, ang Tevez. Pero, hindi yan Marcos. Pacquiao yan ang sinuportahan nila Arnie Tevez. Pero sila Digamo, talagang Marcos na yan noon pa. Kaya si Sara Duterte, kung tatakbo siya sa 2028, kailangan niya ng kaalyado sa Negros Oriental. Ang pamilya doon, political dynasty na pwede niyang makakampi ay ang Tevez. Sila Arnie Tevez. Malakas pa rin naman kasi ang clout ng Tevez sa Negros Oriental. Bagamat mas malakas na yung Digamo, pero yung Digamo kasi hindi susuportahan ang Duterte. Kasi ang Digamo, Marcos yan. Marcos. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, dito sa issue na ito, na ang binisita ni Sara ay si Tevez, hindi naman nakapagtataka yan. Pero ayon kasi kay Atty. Palad, ang plano sana ni Sara doon, si Madriaga. O kaya pareho niya siguro bibisitahin. Para hindi maging obvious, alangan namang ang sasabihin niya, bibisitahin niya si Madriaga. Makakakuha ng atensyon niya. So pinalabas niya na si Tevez. So bibisitahin sana si Tevez, sasaglitin din si Madriaga. Ang problema, ayaw ni Madriaga. Ayaw ni Madriagang humarap. Sabi ni Atty. Palad, decided na kasi si Madriaga Anyway, yan mga kabunyog yan yung dyan. Pero siyempre, pag tinanong mo si John Vic Remulla, secretary ng DILG, sino ba ang binisita? O siyempre, ang binisita ni Sara si Tevez kasi hindi niya naman nga nakausap si Madriaga. Yan mga kabunyog yan ang dyan. Pero narinig ko na yan sa sinabi ni Atty. Palad. Sabi ni Atty. Palad, hindi naman nagkausap si Sara at saka si Madriaga. Kasi ayaw ni Madriaga. Hindi niya daw. Kasi decided na si Madriaga Pumunta lang sana doon si Sara para habulin nga daw na magbago ng nito.
kasi nakarating na kay Sara na parang ano na nakikipag-usap na sa actually November 17 may sulat na si Madriaga kay Laila de Lima. May sulat na. Kaya nga December 8 pumunta na si Laila, kinausap si Madriaga. Pero bago pa yan, mga October pa, nakakarating na sa kampo ni Sara na itong Madriagang ito ay maglalabas na nga ng salaysay laban sa kanya. Sabi ni Mix Purimor, so tama si Junvic. Oh, hindi naman natin kinuntra si Junvic eh. Ha? Oh, sinabi ba natin na mali si Junvic? Ano yun? Si Junvic, ang sabi niya talaga, pumunta daw kay Tebes, hindi kay Madriaga. Ay syempre, kung ano ang report ng warden, yun naman ang sasabihin ni Remulla. Alam nga namang mag-iimbento ng kwento. Kaya lang, ang paliwanag nga dyan, sabi ni Atty. Palad, hindi, ang sadya talaga doon noong October 19, sasaglitin si Madriaga. Kaya lang, ayaw na daw ni Madriagang makipag-usap. Decided na eh. Decided na. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.